Ngayon, sa Battle Arena, maghaharap ang dalawa sa pinakamalalaking kalaban ni Godzilla. Technically, magkaibang bersyon sila ng Ghidorah, kaya ang laban na to ay para lang malaman kung sino ang mas malakas. Ito na si Mechagodzilla laban kay King Ghidorah. Sino kaya ang mananaig dito? Alamin natin. Sa Godzilla vs. Kong, ilikha si Mechagodzilla ng isang kumpanyang tinatawag na Apex Cybernetics dahil determinado ang CEO nito na gumawa ng sandata na sapat ang lakas para hamunin ang kapangyarihan ni Godzilla. Oo nga, may punto ka. Siguro sawa ka na sa mga dambuhalang halimaw na winawasak ang mga syudad kahit tinutulungan ka nila. Pero hindi ba tinutulungan din ng mga Titan na ibalik ang sigla ng mundo at pigilan ang pagbabago ng klima? Kailangan mo talagang tanggapin ang mabuti at masama doon. Pero para magawa lahat ng ito, para mapabagsak si Godzilla, kinuha nila ang dalawang ulo ni King Ghidorah at ginamit ang kanilang telepatikong koneksyon para gumawa ng isang higanteng metal na kaiju na maaring kontrolin ng tao. Huwag mag-alala, hindi rin naman ito makatuwiran sa pelikula. Pero pagkatapos, sa hindi ko maintindihang paraan, si Ghidorah ang namayani na hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Akala ko patay na si Ghidorah at bungo na lang ito. Sige, hayaan na lang natin. Kaya si Ghidorah ang namayani at si Mechagodzilla ay nakawala at nagsimulang maghasik ng lagim sa downtown Hong Kong. Pagkatapos, hinarap niya si Godzilla at naghasik ng lagim. Pagkatapos, hinarap niya si Kong at si Godzilla at sabay silang naglaban. Kaya malinal na napakalakas talaga ni Mechagodzilla. Hayaan niya lubusang daigin si Godzilla, pabagsakin siya, itulak siya sa mga gusali, lahat-lahat. Ginawa niya rin yon kay Kong. Oo, totoo. Pareho silang pagod pagkatapos maglaban, halos hanggang mamatay. Pero kahit ganon, hindi pa natin nakita si Godzilla na pang-inibabawan ng ganon kabilis sa isang laban. Simula pa lang, si Mechagodzilla na talaga ang nangingibabaw. Parang naging punching bag lang ni Mechagodzilla si Godzilla sa ilang mga sandali. Isa rin siyang makina. Ibig sabihin, marami siyang iba't ibang sandata at kagamitan. May mga missile launcher siyang nakakabit sa balikat na kayang mapahinto at mapatumba si Godzilla. Kaya niya magpakawala ng mga suntok na may napakalakas na enerhiya. Sa madaling salita, isipin mo si Iron Fist, pero mas mapanira pa. Napabagsak niya pati si Godzilla at ang buntot niya ay may nakakabit na nakamamatay na drill. At higit sa lahat, may sarili ring atomic breath si Mechagodzilla. Kaya nitong hatiin ang Skullcrawler. Tapatan ang atomic breath ni Godzilla at daigin pa ang beam nito. Kaya sobrang lakas ni Mechagodzilla. Ibang klase talaga siya. Pero hindi sapat ang lakas para manalo dito. Kasi si King Ghidorah ay sobrang lakas din talaga. Ibig kong sabihin, sa simula pa lang, nandyan na ang laki niya. Mas malaki talaga siya kay Godzilla. Tingnan mo ang laki nila side by side. At bukod pa dyan, si Ghidorah ay may bigat na 100 at 40,000 tonelada. Mahigit 100,000 tonelada binabasag niya lahat ng timbangan na madaanan niya. At kapag ganun kabigat ang binubuhat mo, syempre, magiging napakalakas ka kahit hindi mo pa subukan. Nadbanggaan na sila ni Godzilla at nakalikha siya ng malalakas na shockwave na talo si Rodan o napabagsak siya sa isang suntok lang. Kahit ang mga pakpak ni Ghidorah ay sobrang lakas, kayang basagin ng yelo, madaling gibain ng mga gusali at pabagsakin ang mga ito sa lupa. At higit sa lahat, nagawa ni Ghidorah na talunin si Godzilla, sakalin si Godzilla, pagkatapos buhatin siya, liparin siya pataas sa kalangitan at ihulog mula sa gilid ng atmospera. Para mas lalong kamangha-mangha, hindi pa yan sapat. Si Big G ay may bigat na 70,000 tonelada. Kayang-kayang buhatin at ilipat ni King Ghidorah ang halos 100,000 tonelada. Pero kahit na malakas si Ghidorah, talagang malakas, napatunayan na natin yan. Baka mas matibay pa siya. Walang epekto ang mga bala at missile kay Haring Ghidorah. Tumatalbog lang ang mga yon sa kanyang mga pakpak. Walang pinsala, walang problema. Kinaya niya ang sunod-sunod na atake ni Godzilla. Parang wala lang.
Pati ang atomic breath blast mula sa pinalakas na Godzilla ay tinanggap niya sa dibdib. At kung hindi pa sapat yon, nakaligtas pa si King Ghidorah sa Oxen Destroyer, isang bagay na pumatay sa lahat ng buhay sa loob ng 2 milyang radius. Isang bagay na halos ikamatay na ni Godzilla. Kailangan pa niyang umatras at mag-recharge muna pagkatapos ng laban. Pero si Ghidorah, bigla na lang siyang tumayo ulit at bumalik agad sa laban. At higit pa dyan, dagdag pa, si Ghidorah ay may kakayahang magpagaling ng sarili. Pagkapunit ni Godzilla ng isa sa mga ulo niya, agad lang pinatubo ulit ni Ghidorah yon, walang pinsala o problema. Tapos, meron ding gravity beam si Ghidorah na halos kasing lakas ng atomic breath ni Godzilla. Napatras niya si Godzilla ng matagal-tagal din. Nakasira siya ng mga gusali, ginamit niya ito para talunin si Rodan, at pati na rin, patayin si Mothra. Kaya ni Ghidorah sumipsip na enerhiya mula sa iba't ibang pinagmumulan, gaya ng nuclear energy mula kay Godzilla o pagkonekta sa power grid ng Boston para maglabas ng malalakas na electric blast mula sa kanyang mga pakpak. Pwede mo ring sabihin na sumipsip siya ng enerhiya mula sa bulkan na yon para mapatubo ulit ang kanyang ulo sa simula pa lang. At kung iniisip mo ang kaya ni Thor o Storm kontrolin ang panahon, haba, tingnan mo lang si Ghidorah. Nagsimula siyang lumika ng mga bagyo agad pagkakalaya niya mula sa yelo. Alaunan sa pelikula, sinabi na siya ay lumilika ng mga hurricane na kategory 6 habang lumilipad siya sa paligid. Sa totoo, hindi ko alam na posible ang kategory 6. Akala ko kategory 5 na ang pinakamataas. So pareho silang malakas. Obvious naman yon. Pero anong magagawa natin sa lahat ng to? Sino kaya ang mananaig dito? Pareho silang lumaban kay Godzilla at kabilang sa pinakamalalaking kalaban niya. Tingnan natin kung paano sila nag-perform laban sa higante. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang himayin pa yan. Halatang mas magaling si Mechagodzilla sa laban nila. Hindi na nga siguro kailangan pang pag-usapan pa. Iba-iba lang ang antas ng lakas ni Godzilla nang lumaban sila kay Godzilla. Nakipaglaban si Ghidorah kay Norman na Godzilla sa Antarctica at sa karagatan. Tapos, nakipaglaban siya kay pinalakas na Godzilla matapos ang nuke at napatay siya ni Fire Godzilla. Sa kabilang banda, si Mechagodzilla ay lumaban kay nanghihinang Godzilla na katatapos lang makipaglaban kay Kong. Pero kahit ganon, mas gusto ko pa rin ang ipinakita ni Mechagodzilla laban kay Godzilla. Sa King of the Monsters, tumakas si Ghidorah sa unang laban nila ni Godzilla. Sa tingin ko, hindi militar ang dahilan ng pag-atras ni Ghidorah. Ayon sa direktor, napatay na sana ni Godzilla si Ghidorah sa ikalawang laban nila kung hindi nakialam ang tao. At sa ikatlong laban, pumasok si Godzilla na mas malakas at siya ang nananalo. Pagkatapos, pinalakas ni Ghidorah ang sarili niya at siya naman ang nananalo. Pagkatapos, mas pinalakas pa ni Godzilla ang sarili at napatay si Ghidorah. Ganun lang talaga nangyari ang lahat. Sa kabilang banda, si Mechagodzilla ay lubos na nanghingibabaw laban kay Godzilla, nanghingibabaw din kay Kong, at nanghingibabaw pa rin laban kina Godzilla at Kong. Sa palagay ko, siya sanang nanalo kung hindi lang kailangan ng kwento na matalo siya. Napaluhod niya si Godzilla at Kong bago papatayin ang kanyang mga kontrol. Saka ginamit ni Kong ang palakol laban sa kanya. Huwag din nating kalimutan kung gaano kalakas ang palakol. Kapag naka-charge na, kaya na nitong talunin si Godzilla sa isang tama. Sa madaling salita, parang kryptonite na si Bat sa BVS. Kailangan talaga nitong patayin si Mechagodzilla. Kaya naniniwala ako na ang pagiging dominante laban sa dalawang Apex Kaiju, kahit na humina sila matapos maglaban, ay mas maganda kaysa sa pakikipaglaban sa isang Apex Titan lang. Lalo na kung tingin ng direktor na kayang patayin ni Normal Godzilla si Normal Ghidorah. Kung kaya ni Godzilla, kaya rin gawin ni Mechagodzilla. Kaya oo, maaaring recency bias lang ito. Inaamin ko yan. Sa palagay ko, si Mechagodzilla ang namangguna. Panalo si Mechagodzilla. Ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang opinion nyo kaya mag-comment sa ibaba. Ano masasabi nyo sa pelikula at sa Godzilla vs. Kong? Mag-iiwan ng komento, i-like ang video, mag-subscribe, i-on ang notifications, sumali sa Danco Army,
at magkita tayo sa susunod.